Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Loloy. Taong 1953, Lamitan, Basilan. Ipinanganak sa isla ng Siquijor si Loloy. Noong kabataan pa lamang, lumipat sila sa Basilan dahil sa lupang namana ng ama. Panganay na anak si Loloy at meron siyang nakababatang kapatid na si Nano. At ang tanging kinabubuhay lamang nila ay ang pagsasaka at pangingisda. Doon na rin sa Basilan nakapagtapos ng elementarya si Loloy. Ngunit dahil malayo ang paaralan ng sekundarya, hindi na lamang siya nagpatuloy sa pag-aaral. Tumulong na lamang ito sa pagsasaka at pangingisda ng ama. Maagang nakapag-asawa si Loloy. Sa edad na 17, napang-asawa na niya ang kababata na si Pikay dahil sa ayaw na niya itong mapunta pa sa iba. Hindi naman natatakot si Loloy na mag-asawa dahil alam naman niya sa sarili na kaya niya itong buhayin. Nang magdalang tao ang asawa sa kanilang unang anak, nagdoble kayod si Loloy sa paghahanap buhay. Nagsasaka sa umaga. Sumasama ito sa kapatid sa pangingisda tuwing gabi o kaya na may madaling araw. Hanggang sa isang gabi, nagtataka si Loloy dahil hindi napadaan ang kapatid upang makapangisda. Iisang bangka lang naman ang ginagamit nila at yon ang pagmamayari ng ama. Kaya pinuntahan ito ni Loloy sa kanilang tahanan. Pagkarating sa bahay nito, kaagad niyang tinanong ang ina. "Magandang gabi, Hunay. Nasaan po pala si Nano? Kanina pa po ako nag-aantay sa kanya para makapagpalaot na kami." Tanong ni Loloy. Magandang gabi din anak. Hindi makakasama ang kapatid mo dahil nilalagnat. Naulanan to kahapon matapos mag-araro. Akala namin kanina simpleng sakit lang ng ulo. Hanggang sa inaapoy na ng lagnat kaninang tanghali. Tugon ng ina. Ganun po ba, Nay? Kamusta na po ang kalagayan niya sa mga oras na to?" Muling tanong ni Loloy. Medyo bumaba naman na ang lagnat ng pinainom namin ito ng nilagang halamang gamot. Huwag ka nang mag-alala, Loloy. Magiging mabuti rin ang kalagayan ni Nano. Tugon ng ina. "Sige po, Nay. Ako na lang po muna ang papalaot sa ngayon." Wika ni Loloy. O sige anak. Mag-iingat ka at ikamusta mo na lang ako kay Pikay. Pakisabi na bibisita ako kinaumagahan. Tugon ng ina. Matapos makapagpaalam ni Loloy sa ina ay pumalaot na ito. Sa kanyang panguhuli, may napansin itong isang isda na magtatatlong talampakan ang laki. Dali-dali niyang kinuha ang sibat at hinuli. Laking tuwa ni Loloy nang mahuli niya ang malaking isda. Sa isip-isip niya, kikita siya ng malaking halaga dito at may dadagdag niya sa ipon nilang mag-asawa para sa panganganak nito. Hindi pa kagad umuwi si Loloy pagkatapos niyang mahuli ang malaking isda. Nakakuha pa siya ng iba pang klase ng lamang dagat. Noong napagpasyahan na niyang umuwi, napansin niyang may maliit na bagay na nakaipit sa bibig ng malaking isda na nahuli. Nilapitan niya ito at nang mahawakan ng ulo ng isda, may iniluwa ito sa kanyang palad na isang puting suso.
Maliit lamang ito at nang mausisa ng malapitan, nakita niya na wala itong butas at napakakinis. Habang hawak ang puting suso, napansin niya ang biglaang paglakas ng ihip ng hangin. Palakas din ng palakas ang hampas ng alon sa bangka at kitang-kita niya ang mga papalapit na tila malalaking isda sa pwesto. Nang mga panahong ito, alam niyang mutya ang nakuha kaya dali-dali niya itong sinubo at inipit sa ilalim ng dila. Kabadong-kabado si Loloy habang nagsasagwan dahil sumusunod pa rin sa kanya ang kung anumang nasa ilalim ng dagat. Kahit nung ilang metro na lamang ang layo niya sa dalampasigan, ramdam pa rin niya na maraming sumusunod sa kanya pero hindi niya ito maaninag dahil sa iisang lampara lamang ang kanyang dala. May mga narinig din siyang mahihinang pagsitsit sa bandang likuran niya. Pero hindi na ito nilingon pa ni Loloy. Dahil natakot siya kung anong magiging kaanyuan nito kapag ito'y kanyang nasilayan. Nakahinga lamang siya ng maluwag. Noong naroon na siya sa dalampasigan at may mangilan-ngilan na ring mangingisda ang nauna pang nakabalik. Loy, mukhang sindak na sindak ka. Anong nangyari sa'yo? Tanong ng isang mangingisda sa kanya habang inililipat sa balde ang mga nahuli nito. Bago tumugon si Loloy, iniluwa niya muna ang tinatagong puting suso at nilagay ito sa bulsa. Wala po manong. Medyo nababahala lang po ko kasi lumakas ang ihip ng hangin kanina eh. Ako lang po mag-isa yung pumapalaot ngayong gabi. May lagnat po kasi yung kapatid ko eh. Tugon ni Loloy. Hindi na siya nagkwento tungkol sa totoong nangyari dahil baka hindi din siya nito paniwalaan. Ganun ba? Mag-iingat ka kung pabigla-biglang umiihip ang hangin sa tubing papalaot ka. Baka ikaw ang madagit ng okoy. Biro ng mangingisda sa kanya. Ukoy po? Nako, hindi pa po ako nakakakita ng ganun eh. Sige po mauuna na ako. Tugon ni Loloy. O sige, uuwi na din naman ako. At nako, ang dami po palang nahuli ngayon. Meron pang malalaki. Mukhang siniswerte ka ngayon, Loya. Nagagalak na wika nito sa kanya. Ayo po. Pagkatapos ko pong mahuli itong malaking isda sunod-sunod na ang pagkahuli ko sa iba. Kadagdagang... Naputol ang pagsasalita niya na may mapansin sa dagat na tila isang taong nakalublob sa tubig. Ulo lamang nito ang nakalitaw. Nanlaki ang mga mata ni Loloy. Nang maaninag ang pagmumukha nito na punong-puno ng lumot, nakatingin sa kanya ang nanlilisik nitong mga mata. Oloy, napatulala ka yata. Ano ba nangyayari sa iyong bata ka? Wika ng mangingisda. Sabay lingon sa tinatanaw ni Loloy. Ngunit wala naman itong nakita na kung ano sa dagat. Dahil dali-daling pumailalim ang elemento. Nakita niyo po ba yun, Manong? Yung nakita ko kanina lang. Wika ni Loloy. Ha? Ano bang nakita mo? Wala naman akong nakita eh. Nagulat na lang ako nang bigla kang tumigil sa pagsasalita at napatitig sa dagat. Tinignan ko naman pero wala akong nakita, Loy. Tugon ng mangingisda. Sige po. Baka namamalikmata lang ako eh. Wika ni Loloy. Umuwi ka na nga, Loy. Baka napagod ka lang ng gusto.
Muling wika ng mangingisda. Yun nga ang nangyari. Umuwi na ng tahanan si Loloy. Sa kanyang paglalakad, iniisip pa rin niya kung ano ang nangyari at ang nakita sa dagat. Kinuha ni Loloy sa bulsa ang puting suso na nakuha ng maalala ito. Unti-unti nang nawawala ang takot at napalitan ito ng kasiyahan. Sapagkat doble-dobleng swerte ang nakuha niya sa gabing yon. Kaya napagpasahan niya na ipakita ito sa tiyuhin kinaumagahan. Sa pagsapit ng umaga, tuwang-tuwa ang asawa nang makita ang mga nakuha niya. Kaagad naman itong binenta sa bayan ang mga isda kasama ang ina na nooy maagang napadalaw sa kanilang tahanan. Mahal, maglalako muna kami ni nanay nitong mga isda mong nahuli habang maaga pa. Paalam ni Pikay. Sige mahal, pupunta rin ako kay Tio Carding dahil may kailangan lang ako itanong sa kanya eh. Mag-iingat kayo mahal ah. Tugon ni Loloy. Nang makalis na ang mga ito ay kagad rin naman siyang pumunta sa tiyuhin na manggagamot. Pagkarating niya sa tahanan nito, naabutan niya itong nagkakape sa harap ng tahanan. Magandang umaga po, Tiyo. Buti, naabutan ko kayo dito sa bahay niyo. Nakangiting bati niya sa tiyuhin. Magandang umaga din sa iyo, Loy. Wala rin naman akong lakad ngayong araw na ito. Halika, tumuloy ka muna sa bahay. Mukhang may dala ka na hindi mo dapat ipakita dito sa labas. Tugon ni Tio Carding. Gulat na sumunod si Loloy sa tiyuhin papasok ng tahanan. Teka Tio, paano niyo po nalaman na may gusto akong ipakita sa inyo? Tanong ni Loloy. Ay naku, Loy. Nakalimutan mo yata na isa akong manggagamot. Ramdam na ramdam ko ang malakas na taglay nitong presensya ng nasa bulsa mo. Ilabas mo na nga yan at nang masuri natin. Wika ni Tio Carding. Kaagad naman itong nilabas ni Loloy. At nang tuluyan niyang maipakita sa tiyuhin. Namangha ito nang masilayan ang puting suso. Diyos ko, iho. Napakaswerte mo, Loy, at nakuha mo ang mailap na mutya ng suso. Marami ang naghahangad na makakuha nito. Pero lagi silang bigo sa paghahanap. Paano mo naman ito nakuha? Nagagalak na wika ng tiyuhin. Kagabi po, nakahuli po ako ng malaking isda eh. Nakita ko po ito sa loob ng bibig niya at nang mahawakan ko ang ulo, bigla na lamang niluwato sa kamay ko. Natakot nga po ako nang mahawakan ko ito eh. Dahil parang ang daming malalaking isda na pabulusok papunta sa bangka ko. Bigla din pong lumakas yung hangin. Kaya para hindi mawala, itinago ko na nga lang po sa ilalim ng dila ko eh. Kwento ni Loloy. Normal lamang yan, Loy. Kapag ang isang tao ay pinagkalooban ng ating kalikasan ng isang mutya, maraming mga elemento ang makikipag-agawan at pilit itong kukunin mula sa iyo. Mabuti naman at nagtagumpay ka. Malaking tulong ang magagawa niyan sa iyo, Loy. Tutulungan ka ng mutya na yan maiiwas sa kapahamakan. Lalo na't sa kapanahunan natin ngayon. Maraming mga rebelde ang nanggugulo dito sa ating lugar. Magdadala rin ito ng swerte sa iyong buhay. Basta't wag na wag mo lang itong gagamitin sa masama. Iwasan mo rin ang pagbibisyo lalo na ang sugal.
Pati na rin ang pambababae dahil yan ang magpapawalang bisa sa mutya. Pakaingatan mo yan, Loy. Ikaw rin ay iingatan yan. Upang tuluyan na kayong maging kaisa. Tuturuan kita ng mga dasal pakain ng mutya para maalagaan mo ito ng gusto. Wika ng tiyuhin. Nang araw ding yon ay tinuruan siya ng tiyuhin ng tamang mga dasal at iba pang orasyon. Tuloy-tuloy din ang swerteng dumating sa pamilya. Habang palaki ng palaki ang binubuong pamilya, palaki rin ng palaki ang mga sinasaka niyang lupain. May taniman ng nyog, may taniman ng kakao, kape at iba pang klase ng gulay. Hanggang sa nagdaan pa ang ilang taon, patuloy na naging masagana ang kanilang pamumuhay ngunit sa hindi inaasahang pangyayari. Lumisan sila ng basilan dahil napasok na ng tuluyan ang lugar na yon ng mga rebelde. Labis ang pangamba ng pamilya. Dahil habang papatakas sila, gera na ng mga panahong yon. Sa kasamaang palad, nagsakripisyo si Tio Carding ni Loloy upang mailigtas sila at ang kanyang pamilya. Hanggang sa ligtas silang nakarating sa Zamboanga, nabagpasyahan nilang doon muna manirahan pansamantala upang makapag-ipon ng pamasahe pabalik sa Negros Oriental, kung saan pinanganak ang asawang si Pikay. 5 taong gulang na ang kanilang ika-6 na anak nang makapag-ipon sila at nakauwi ng Negros. Doon ay nagdenegosyo sila ng mga tela, bagoong, tuyo at iba pang produkto na mula sa Mindanao. Dahil wala pa masyadong nagbebenta ng mga produktong dala nila, mabilis na lumago ang kanilang negosyo. Napag-aral na rin nila ang kanilang mga anak dahil sa meron na silang sapat na kita. Hanggang sa napagpasyahan ni Loloy na umuwi sa kanilang isla upang doon din makapagbenta. Pagka-uwi ni Loloy ay nanibago ang lahat dahil sa naging makisig ito sa edad na 40. Nagkwentuhan din sila ng iba pang kamag-anak tungkol sa mga nangyayari sa kani-kanilang buhay. Kinagabihan, may dumating na panauhin sa tahanan na tinutuluyan ni Loloy. Isa ito sa kanyang mga kamag-anak. Matanda na ito at may dala itong tungkod. Magandang gabi ho, Tatang Luis. Masaya ako't nagkita tayo ngayong pag-uwi ko. Bati ni Loloy. Magandang gabi din sa iyo, Loy. Kasama mo ba ang kapatid mong si Nano? Tanong ni Tatang Luis. Ay hindi po eh. Nagpaiwan po sila ng pamilya niya sa Zamboanga. Yung asawa't anak ko naman po, naroon sa Negros eh. Tugon ni Loloy. Ganun ba? Di bale. Ikaw talaga ang sadya ko, Loy. Kanina nakita kita nang mapadaan ka sa sagingan ko. Hindi na kita tinawag dahil hindi mo rin naman ako maririnig. Kaya naisipan kong bisitahin ka na lang ngayon. Wika ni Tatang Luis. Ay ganun po ba? Pasensya na po hindi po kita napansin kanina tang eh. Tugon ni Loloy. Hindi muna sumagot ang matanda. Bagkus ay tumingin muna ito sa may-ari ng tahanan. Beling, pwede bang iwan niyo muna kami ni Loloy? May pag-uusapan lang kaming importante. Pakiusap ni Tatay Luis sa tiyahin.
Sumunod naman ito at lumabas ng tahanan kasama ang asawa at anak. Nagtataka naman si Loloy sa ginawa ni Tatang Luis. Tang, bakit po? Ano po bang meron? Tanong ni Loloy. Alam kong may daladala kang butsaloy. Nandito ako upang ikay balaan. Nakita ko kanina lahat ng madaanan mong mga elemento. Napapatingin at yung iba. Nakasunod pa sa'yo. Pero hindi naman yon ang aking kinababahala. Dahil nararamdaman ko ang presensya ni Carding sa'yo. Mukhang naturuan kanya ng buhay ng mga salita pang depensa. Tugon ni Tatang Luis. Nagulat naman itong si Loloy at ni hindi nito magawang sumagot. Ang kinababahala ko lang ay yung mga elementong nakatira sa karagatan ng isla natin, Loy. Malalakas ang mga ito. At kung ano man yung mutyang nasa bulsa mo, sigurado kong susubukan kanila dahil sa lakas na taglay ng mutya mo. Dagdag ni Tatang Luis. Hindi ko na po tatanungin kung paano niyo po nalaman dahil dati po, nasabi ni Tio Carding na malakas ang presensya ng mutya ng suso. Pero hindi ko pa rin po talaga maiwasang magulat eh. Tugon ni Loloy. Mutya pala ito ng suso. Napakaswerte mo, Loy. Pero palagi ka pa rin mag-iingat dahil kung gaano kalakas ang mutya, marami rin ang pagsubok na iyong pagdadaanan para ikaw ay pagtibayin. Babala ni Tatang Luis sa kanya. Maraming salamat po, Tatang. Ipanatag niyo po ang kalooban niyo. Palagi po ako mag-iingat. Alam ko po ang hiwaga ng isla natin at nakahanda po ako sa kahit anong mangyari. Bukas na bukas din po, magsisimula na ako magtinda ng mga dala kong produkto mula sa Zamboanga. May nakausap na rin po akong pagrerentahan kong sasakyan sa paglilibot. Tugon ni Loloy. Kumprador ka na pala ng mga produkto sa Zamboanga, Loy. Kita mo nga naman ang swerteng dala ng mutya. Basta samahan mo lang ng kasipagan at mabuting hangarin. Tugon sa kanya na matanda. Kinabukasan, naglibot na nga siya sa isla at halos lahat ng dala niya ay naubos kaya napagpasyahan niyang palagi na siyang babalik sa kanilang isla upang magbenta ng mga kalakal. Pabalik-balik itong si Loloy sa isla ng Siquijor. Ngunit sa hindi inaasahang panahon ay sinubok ang kanyang katatagan. Kaarawan ng bunsong anak. Ngunit kinakailangan niyang bumalik sa Siquijor upang mapirmahan na niya ang mga dokumentong kinakailangan para sa loteng bibilhin. Napagpasyahan ni Loloy na bumili ng lote malapit sa bayan upang mapagtayuan ng bahay na tutuluyan nila sa tuwing araw ng bentahan. Mahal, bukas ka na lang pumunta ng Siquijor. Alam mo naman na kaarawan ngayon ni Tobias eh. Marami din tayong bisitang dadalo. Ipagpaliban mo muna ang pagpunta doon. Pakiusap ni Pikay. Hindi pwede, mahal eh. Ngayong araw na ito ang napagkasunduan namin ng may-ari ng lote. Baka kapag hindi ako sumipot ngayon, isipin nila na wala akong isang salita tsaka ayoko naman na mag-isip sila na masama tungkol sa akin. Huwag kang mag-alala, mahal. Pagbalik ko bukas, babawi ako sa inyo. Tugon ni Loloy. Sumang-ayon na lamang si Pikay dahil ayaw niya din naman itong mapahiya. Ngunit hindi maipaliwanag ni Pikay ang pangambang nararamdaman sa pag-alis ng asawa.
Mag-iingat ka, mahal ha. Bumalik ka kagad pagkatapos mo doon. Wika ni Pikay. Hindi na lamang niya binanggit pa sa asawa ang tungkol sa masamang pakiramdam. Diyakap na lamang niya ito ng mahigpit. Hanggang sa nakasakay na si Loloy sa isang barko na ang pangalan ay MV Christopher. Medyo nababahala si Loloy dahil kahit puno na ang barko, patuloy pa din ito sa pagkarga ng mga pasahero. Bago naglayag ang barko, nagdasal muna ng taimtim si Loloy. May kakaiba siyang nararamdaman sa araw na yon. Habang nasa kalagitnaan ng Siquijor at Dumaguete, biglang lumakas ang hangin at lumaki ang mga alon na humahampas sa barko. Laking gulat na lamang ni Loloy nang makita sa dagat ang isang malaking galamay ng pugita. Pero mukhang hindi ito nakikita ng iba pang pasahero dahil wala nang iba pang nakapansin dito maliban sa kanya. Nagdasal siya ng pangdepensa at iba pang orasyon upang malayo sa kapahamakan. Ngunit pagkalipas pa lamang ng ilang minuto, biglang hinampas ng galamay ng pugita ang barkong sinasakyan nila. Nasira ang ibabang parte ng barko. Nagsigawan na ang lahat ng tao dahil sa papalubog na ang barko. Dali-daling tinulungan niya ang iba pang mga pasahero, lalo na ang may mga dalang bata, na makapagsuot ng life jacket at makasakay sa mga lifeboat na nakahanda. Bago pa man tuluyang lumubog ang barko, ang panghuling life jacket na nakuha niya ay pinasuot sa isang babae na may kargang 1 taong gulang na bata dahil umiiyak itong nagmamakaawa na iligtas ang anak. Sa halip na kunin ang bata, ipinasuot niya sa ina ang life jacket at naghanap na lamang siya ng iba pang magagamit sa paglutang sa dagat. Nakahanap naman si Loloy ng isang itim na galon na korteng parisukat. May laman itong tuba kaya dali-dali niyang tinapon ang laman. Nang tuluyan ng lumubog ang barko, dali-dali siyang lumangoy papalayo sa ibang tao dahil pilit na inaagaw ng iba ang kinakapitang galon. Lumayo din siya sa karamihan dahil hindi niya maatim na marinig ang mga sigawan at iyakan ng mga tao. May ibang hinahanap ang kanilang nawawalang anak at meron ding iba na nag-aagawan ng kanilang kinakapitan. Tila pinipiga ang kanyang puso dahil sa nararamdamang awa para doon sa mga nawawalan na mga anak at kasama sa biyahe. Umiiyak siyang lumangoy papalayo sa mga ito. Bigla naman niyang naalala ang galamay ng pugita. Hinanap niya ito ngunit hindi na niya ito makita. Nagpalutang-lutang ng 2 araw si Loloy sa malawak na karagatan. Wala na siyang iba pang nakikitang tao. Sa umaga lumalangoy lamang ito sa iisang direksyon, kung saan nakikita niya ang isla at sa gabi naman ay nagpapahinga ito at kumakapit na mahigpit sa galon. Sa pangatlong araw, ramdam na ni Loloy ang pagkalam ng sikmura kaya tumingala ito at nanalangin. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Gutom na po ako. Uhaw na rin po ako. Huwag niyo po sana akong pabayaan. Wika ni Loloy. Paglipas ng 1 oras, may nakita siyang 2 supot hindi kalayuan sa kanya. Kaya dali-dali niya itong nilangoy. Laking tuwa niya nang makuha ang 1 supot ng tinapay at ang 1 supot na may lamang 6 na mansanas. Laking pasasalamat niya sa may kapal. Binigyan siya nito ng makakain. Sa pagsapit ng hapon,
Habang kumakain ng tinapay ay ramdam niya ang mga maliliit na isda na kumakagat sa kanyang paa. Kaya nag-usal siya ng mga dasal at binuhos ang lahat ng natitirang tinapay sa dagat. Pakiusap mga kaibigan, sa inyo na tong mga tinapay ko. Huwag niyo lang akong saktan. Nakikiusap ako sa inyo. May pamilya akong naghihintay sa pag-uwi ko. Pakiusap ni Loloy. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, lumayo ang mga ito sa kanya. Ramdam ni Loloy ang pagsialisa ng mga ito. Ilang sandali pa ay tuluyan ng umalis sa mga isda. Sa ika-4 na araw ay hindi pa rin siya natunton ng mga taong naghahanap sa mga pasaherong nalulod. Kaya patuloy pa rin siya sa paglangoy. Umaasang makahanap ng mga taong tutulong sa kanya. Kinagabihan ng araw na yon, narinig niya ang pagpito ng mga nagroronda hindi kalayuan ngunit kahit anong sigaw niya, hindi siya naririnig ng mga ito. Napatigil na lamang siya sa pagsigaw dahil nakita niyang may malaking isda ang papalapit sa kanyang direksyon. Naisip niya na isa itong pating kaya kinapa niya sa bulsa ang mutya ng suso. Tumigil ito sa paggalaw. Nag-usal rin siya ng mga dasal sa bulag at pangdepensa. Pagkatapos niyang gawin yon ay lumihis nga ang malaking isda sa ibang direksyon. Napabuntong hininga si Loloy dahil akala niya ay katapusan na niya ng mga oras na yon. Buong gabi ay sumasabay lamang siya kung saan siya dalhin ng alon. Sa kabilang dako naman, labis ang pagdarasal na ginagawa ng kanyang pamilya. Ayaw ni Pikay na mawalan ng pag-asa. Kaya pilit niyang tinatatagan ang kalooban upang hindi masyadong mag-alala ang mga anak. Mga anak, manalangin tayo ng taimtim sa poong may kapal. Ramdam kong buhay pa ang tatay niyo. Hanggat tuloy pa ang paghahanap ng mga kinaukulan, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Wika ni Pikay at hindi na nito napigilang mapaluha. Opo, Nay. Buhay pa po si tatay. Makikita din po siya ng mga naghahanap sa kanya sa dagat. Magpakatatag lang po tayo at patuloy lang nating ipinalangin ang kaligtasan ni tatay. Wika ng panganay na anak na si Mercy. Sa ika-5 araw, halos mawalan na ng pag-asa si Loloy dahil palayo na siya ng palayo sa islang nakikita. Sa isip-isip niya, baka sumuko na ang mga otoridad sa paghahanap ng mga nakaligtas sa pagkalunod kaya nagdasal na lang siya ng nagdasal. Pagsapit ng hapon, nakita niya na may isang barko. Medyo may kalayuan sa kinalalagyan niya. Kaya ang ginawa ni Loloy, hinubad niya ang pantalon at winasiwas sa hangin. Habang sumisigaw. Lumuluha na si Loloy habang sumisigaw dahil ramdam na niya ang pagod at takot na baka hindi na talaga siya mahanap ng mga ito. Huwag kang mag-alala. Makikita ka ng mga nasa barko. Makakauwi ka na rin sa inyo. Wika ng isang tinig. Napatingin sa paligid si Loloy. Pero wala naman siyang nakita kaya patuloy pa rin niyang winawagayway ang kanyang pantalon. Laking pasasalamat niya nang makita siya ng mga taong sakay ng barko. Kaya sa wakas, nakaahon na rin siya sa dagat. Pagsampa ng barko ay napatingin siya sa dagat. Laking gulat niya nang makita ang isang elementong katulad nung nakita niya sa basilan. Gulat na gulat si Loloy lalo na nung kumaway ito sa kanya.
Hindi siya makagalaw kaya inakala ng mga nagligtas sa kanya na nawawala na siya sa sarili. Dali-daling pinapasok sa loob si Loloy upang makapagbihis at makakain kahit konti man lamang. Nang mahimasmasan si Loloy, tsaka pa lamang niya nalaman na huling araw na pala yun ng paghahanap ng mga pasaherong nakaligtas sa pagkalunod. Malapit na pala siyang makapasok sa karagatan ng Bohol. Kung napunta siya ng tuluyan doon, siguradong hindi na siya makakaligtas sapagkat marami ang pating sa karagatan ng Bohol. Nang malapit na silang dumaong sa pantalan ng Siquijor, naging palaisipan sa kanya ang misteryosong elementong nagpakita sa kanya. At kung bakit hindi niya ito nakita nitong mga nagdaang araw, napalutang-lutang lamang siya sa dagat. Pagkarating sa ospital, tinawagan kagad ang kanyang pamilya. Labis ang tuwa ng mga ito nang malaman na buhay pa si Loloy. Kagad naman silang bumiyahe papunta ng Siquijor upang makita siya ng mga ito. Pinuntahan na rin siya ng iba pang kamag-anak niya na nasa isla kasama na doon si Tatang Luis. Ikwinento niya sa matanda ang lahat ng kanyang nasaksihan at ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Nakita mo rin pala ang higanting pugita. Pero hindi mo pa nakita ang dalawang malalaking pating. Sa susunod na makita mo ang kahit isa sa mga ito, maghagis ka lamang ng mga barya sa dagat. Ang pinagtataka ko lamang kung bakit sa iyo lang nagpakita ang pugita. Pero hindi bali na. Ang importante, ligtas ka na. At yung tungkol naman sa elementong nakita mo, baka ito ang dating tagapangalaga sa mutyang hawak mo. Wika ni Tatang Luis. Baka nga putang. Alam ko po na siya ang nagtaboy doon sa pating na muntika na akong kainin eh. Alam kong isa din siya sa tumulong na mapansin ako ng mga nagligtas sa akin. Tugon ni Loloy. Pagkaraan ng ilang araw, nabalitaan niya na 8 pala ang nakumpirmang patay, habang 64 ang hindi pa natatagpuan at 78 ang nakaligtas sa insidenteng iyon. Sa paglipas ng mga buwan, balik-buli ito sa pagbiyahe at pangangalakal sa Zamboanga. Hindi naman siya nakaramdam ng pagkatroma at kailangan niya rin maghanap buhay para sa pamilya lalo na ngayon. Lilipat na sila sa Siquijor upang magtayo ng malaking tindahan. Palagi na rin siyang naghahagis ng mga barya sa dagat sa tuwing siya ay tumatawid. Magpasa hanggang ngayon, matanda na si Loloy ay hindi niya pa rin nakakalimutan ang mga karanasan. Palagi pa rin niyang dala ang tangan na mutya ng suso. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Martin. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Marinduque. Nangyari ang lahat taon bago pa man sakupin ng mga Espanyol ang Pilipinas. Isang alagad ng simbahan ang lolo ni Martin. Naitago na lang natin sa pangalang Iking. Matagal na ito sa trabaho dahil nasa puso talaga ang paglilingkod sa simbahan. Iniwanan niya ang pamilya sa sariling lugar. Pumunta sa Karatig probinsya para maglingkod sa pinakamalaking simbahan sa Pilipinas noong panahong yon.
Kinakailangan na walang uwian kapag ikaw ay nangako sa Diyos na maglilingkod sa Kanyang tahanan. Kaya naman, tanging pagsulat na lamang ang nagagawa ni Iking sa pamilya. Noong una ay tutol dito ang mga magulang. Ngunit hindi nagtagal ay natanggap na din ang kagustuhan ni Iking. Dahil mukhang ito talaga ang misyon nito sa buhay. Dahil sa mga pari at sakristan lamang ang nakakasama, maayos at banayad ang naging buhay ni Iking. Dahil sa likas itong mabait at sa katunayan, ang pari dito ay halos tila ama na rin ang pakikitungo sa kanila. Naging kasundo din ang mga kasama kaya pakiramdam ng binata. Ito talaga ang nilaang landas ng Diyos sa kanya. Naging kasama ni Iking ang grupo ng halos 10 taon. Hanggang sa dumating ang araw. Kinakailangan ng pari na lisanin ang lugar para madistino naman sa ibang simbahan. Labis na lungkot naman ang naramdaman ng mga tauhan sa simbahan dahil isa ito sa napakabait na pari. Halos 3 araw na bakante ang simbahan at nang dumating ang bagong pari. Mainit naman nila itong sinalubong. Maayos naman itong makitungo sa mga kasama at ayon kay Iking. Baka nga ganun talaga ang mga pari. Pare-pareho ang pagtrato sa mga tao. Lumipas ang 5 buwan. Napansin ng binata na tila nag-iiba ang ugali ng pari. Sinisigawan nito ang mga sakristan at maging siya. Dahil sa mga napapansin, minabuti niyang magtanong-tanong sa iba pang kasamahan kung pareho sila ng nararamdaman. Laking gulat ni Iking nang sumang-ayon ang mga ito ngunit kahit iisa ang nararamdaman, minabuti pa rin nilang pakitunguhan ng maayos ang pari dahil wala pa rin ang pinuno ng tahanan ng Diyos at wala silang ibang gagawin kundi irespeto lamang ito. Nagpatuloy sa paglilingkod si Iking hanggang sa nakabisa na ang ugali ng pari. Kaya hindi na ito masyadong sumisigaw. Hindi pa man tuluyang nakakahulugan ng loob ang pari. Muli na namang may pumunta sa simbahan at nagpakilala bilang pangulo ng tahanan ng Diyos. Napatanong naman si Iking kung ano ang ibig nitong sabihin. Ngunit wala namang naisagot ang iba pang mga kasamahan. Inalalayan nila ang nagpakilalang pangulo at sinamahan sa tutuluyang bakanteng kwarto. Batid nilang magkakilala at magkasundo ang dalawa. Kaya hinayaan na lamang nila dahil pareho namang nagagampanan ang tungkulin sa simbahan. At sa katunayan, mayaman ang nagpakilalang pangulo dahil walang awat ito kung maglabas ng mga pera. Ipinapagawa kung anuman ang makakapagpaganda pa ng tahanan ng Diyos. Naging pabor naman ito sa lahat. Dahil mas lalong nahihikayat ang taong bayan na dumalo sa misa. Sa kada linggong lumilipas, napapansin ni Iking na padami ng padami ang mga lalaking pumupunta ng simbahan. Kahit wala namang misa. Hindi rin ito nakikitang lumuluhod at nagdarasal sa altar. Bagkus kinakausap lamang ng masinsinan ang pangulo sa likod ng simbahan. Medyo nakakapagtaka. Ngunit pinapabayaan lang ito ni Iking. Dahil baka kakailanganin lang ang mga ito sa paggawa ng mga susunod na proyekto ng simbahan. Hanggang sa isang araw,
dahil nagkaroon ng aktibidad ang simbahan. Pumunta sa isang baryo ang mga grupo para magdaos ng misa. Hindi nakasama si Iking dahil sa pananakit ng tiyan. Sila lamang ang naiwan sa simbahan at ang Pangulo. Nahiga lamang ang binata sa kwarto. Nang akmang pipikit na sana, napabangon ito dahil sa mga narinig na halo-halong boses ng mga tao. Kaya naman, minabuti ni Iking na sumilip sa altar. Dahil baka hindi natuloy ang pagdaos ng misa sa ibang baryo. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Iking nang makita na grupo pala ng mga kalalakihan ang nakatayo sa harap ng altar. Lumabas na din ang Pangulo dala ang isang libreta. Dahil sa takot na makita ng mga tao, minabuti ni Iking na magtago sa isang sulok na nakikita pa din ang nangyayari. Nanahimik ang lahat at nagumpisa na ring manalangin ang Pangulo. Ngunit lahat ng binabanggit nito ay bago sa pandinig ng binata. Kaya naman mas dobleng atensyon ang binibigay niya ng mga oras na yon. Hanggang sa natapos ang panalangin. Wala namang kakaibang nangyari dahil umuwi naman kagad ang mga kalalakihan. At pumunta na rin ang Pangulo sa labas ng simbahan para ihatid ang mga ito. Pagkabalik ni Iking sa kwarto, hindi siya mapakali dahil sa ramdam niyang may kakaiba sa mga kilos ng Pangulo. Bigla muli siyang napahiga dahil umatake na naman ang sakit sa tiyan. Nakatulog ito dahil sa sakit at gabi na nang muling magising. Nakabalik na ang mga kasamahan kaya niyaya siya ng mga ito na maghapunan. Habang abala ang lahat sa pagkain, hindi maiwasan ni Iking natitigan ang Pangulo. Ngunit ng mga oras na yon, wala namang kakaiba dahil palangiti pa rin ito sa mga sakristan. Pagkatapos makakain ay nag-abiso na ang pari na magpahinga na ang lahat dahil kinaumagahan ay araw ng linggo at may maaga pang misa. Pagkabalik ni Iking sa kwarto, sa hindi malamang dahilan ay hindi na naman siya mapakali at tila may pinapaabot na mensahe ang sariling katawan. Pumunta ito sa palikuran para umihi. Nang matapos ay nakarinig ng kalampag ng isang metal na bagay. Sinundan niya ang daan kung saan naririnig ang tunog. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya ang patong-patong na bangkay sa likod ng simbahan. Malinaw din sa mga mata ang ginagawa ng Pangulo. May hawak itong itak habang nilalagutan ng hininga ang pinakahuling buhay na tao. Gusto na sanang tumakbo ni Iking. Ngunit mas umiral sa kanya ang alamin ang mga nangyayari. Dahil labag ito sa gawain ng isang alagad ng simbahan. Maya-maya pa, inayos ng Pangulo ang mga bangkay at isa-isang nilagay sa sako. Ibinuka ang mga bibig at pinuno ng maliit na bato. Sinigurado din na lahat ay nalagyan. Pagkatapos ay nagumpisa na sa pagsasagawa ng ritual. Halos 2 oras itong nagdasal. At nang mabatid ni Iking na papatapos na ang Pangulo, minabuti niyang dahan-dahang umalis at baka makita pa siya nito. Buong magdamag siyang hindi nakatulog dahil sa mga nasaksihan. Sa pagninilay-nilay, minabuti niyang huwag ipagsabi kahit kanino ang mga ito dahil wala naman siyang laban sa Pangulo kung sakaling magalit.
4:00 ng umaga. Lumabas ng kwarto si Iking at dahan-dahang pumunta sa pinagdausan ng ritual ng Pangulo para tignan ang mga bangkay. Ngunit ni isang katawan ay wala siyang naabutan. Hinanapan niya ito sa bawat sulok at nabigla nang dumating ang isang kasamahan. "Anong ginagawa mo dyan, Iking? Ayos ka lang ba? May hinahanap ka ba? Baka maaari kitang tulungan." Wika nito. Ngumiti na lamang si Iking at nagpalusot na nagpapahangin lamang. Magkasama nang pumunta sa loob at hindi kalaunan. Nagumpisa na rin ang unang misa. Wala naman kakaibang nangyari sa maghapon. Ngunit hindi pa rin mapakali ang isipan ni Iking. Pagkatapos ng araw na yon ay wala nang kakaibang naramdaman ang binata. Bukod sa kakaisip kung saan na napunta ang mga bangkay. Hanggang sa sumapit ang araw ng Miyerkules. Dala ng kuryosidad. Maghapon niyang sinubaybayan ang galaw ng Pangulo. Bandang 5:00 ng hapon lumabas ito ng simbahan at kaagad niyang sinundan. Tumagal ng halos 1 oras ang lakaran. Kaya naman medyo kinakabahan na si Iking. Nahinto sa paglalakad ang Pangulo nang makarating sa isang napakalawak na patag. Pagkarating ng binata sa lugar, nakita niya ang mga bangkay na nakaayos sa korting bilog. Humagit na ang Pangulo at may mga usal na binanggit. Maya-maya pa, isa-isang tumayo ang mga bangkay na tila bumalik sa buhay. Ngunit halata sa mga galaw nito na wala na sa sariling pagkilos. Nakatingin lamang dito ang Pangulo habang nakangisi. Dahil natulala si Iking sa mga nangyari. Hindi niya napansin na nasa likuran na niya ang matanda. Bibigyan kita ng 3 araw para lisanin ang lugar. Ngunit kung mamarapatin mong kalabanin ako, ihanda mo nang ialay ang sarili mong katawan. Wika ng Pangulo. Dahil sa narinig, tumakbo papuntang simbahan ang binata. Dahil sa labis na takot, pagkarating ay kagad binalot sa supot ang mga damit. Wala nang sinabi pa sa mga kasamahan, kundi paghingi lamang ng pasensya at paalam. Sinubukan pa ng mga kasama na pigilan si Iking. Ngunit tumalikod na ito at diretsyong lumabas ng simbahan. Hindi man naging madali noong una. Ngunit pinili na lamang na bumalik sa dating buhay dahil sa mga nasaksihan sa simbahan. Natuwa naman ang pamilya dahil sa naging pasya nito. Makalipas lang ang halos 1 linggo. Pumutok ang balita patungkol sa mga naglalakad na bangkay sa lugar na dating pinapasukan ni Iking. Ayon sa mga sabi-sabi, muli din namang namamatay ang mga ito. Sa tuwing nakakakitil ng buhay ng tao. Nang makarating ang balita kay Iking, alam niya sa sarili na yon ang mga bangkay na inorasyonan ng Pangulo. Dahil wala na itong koneksyon sa simbahan, pilit na lamang niyang kinalimutan ang lahat. Sa paglipas ng panahon, patuloy pa rin sa pamimerwisyo ang mga nilalang at nakaabot na sa lugar ni Iking
Pinangalanan itong amalanhig na mga matatanda dahil sa mga binti nitong parang hindi mabali. Kakibat ng paniniwala sa Diyos ay ang paniniwala din sa mga nilalang. Ngunit hindi lubos na mahanap ni Iking ang kasagutan kung bakit kailangan niyang mapaalis ng simbahan. Sa paglipas ng panahon, napagtanto niya na baka paniniwala lang ang nagkulang na mga panahong yon. Gayunpaman, nagpatuloy na lamang sa normal na buhay si Iking, habang malalim pa rin ang tiwala sa Diyos. Hanggang sa tumanda, nagpapatuloy ito sa pagkwento ng pinanggalingan ng amalanhig. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Dennis. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Apayao. Sa maliit na bayan ng Apayao, naninirahan ang pamilya ni Dennis. Dahil may kaya ang mga ito at nag-iisang anak pa lamang si Dennis, hindi maiiwasang maging spoiled ang bata. Kahit anong gustuhin niya ay makukuha basta hilingin niya sa pamilya. Naging problema ang ganitong pagpapalaki kay Dennis. Dahil habang tumatagal ay nagiging arugante lalo si Dennis. Bagamat matalino, gwapo at may kaya ang pamilya niya, nahihirapan itong gumawa ng mga tunay na kaibigan dahil mahirap pakisamahan ang ugali ni Dennis. At tanging pera lamang ang habol ng mga sumasama sa kanya. Ang mga nakikitang kasama niya sa eskwela ay hindi maituturing na tunay na kaibigan. Dahil nagtitiis lamang ang mga ito dahil mahilig manlibre si Dennis. Ngunit tuwing tatalikod siya ay pinag-uusapan siya ng mga ito. Bagamat alam ni Dennis ang ginagawa nila, hindi na lamang niya ito binibigyang pansin dahil hindi rin naman niya gusto silang makasama. Ayaw lang ng binata na maiwang mag-isa, kaya pinagtsatsagaan niya ang mga ito. Mula elementarya hanggang pagtungtong ng high school, pare-parehong mga muka ang nakakasalamuha ni Dennis. Ngunit isang araw ay merong bagong lipat sa kanilang bayan. Isang dalaga na nagngangalang Marian ang tumayo sa harapan at nagpakilala. Ang sabi ng dalaga, mula siya sa Maynila at lumipat sa probinsya upang alagaan ang lola niyang may sakit. Malugod siyang tinanggap ng klase dahil mukha naman siyang mabait at bukod pa rito ay napakaganda ng dalaga. Kagad na humaling si Dennis. Pagkatapos ng klase ay kagad niya itong inutusan na maging kasintahan. Nagulat ang buong klase dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon si Dennis ng interes sa iba. Dahil madalas, sarili lamang niya ang iniisip. Ngunit mas nagulat ang klase sa tugon ng dalaga. Hindi niya nagustuhan ang asal ni Dennis. Kagad niya itong pinangaralan. Ang sabi ni Marian, kung ipapagpatuloy niya ang ganyang pag-uugali, tatanda siyang mag-isa at walang malulungkot sa pagkawala niya. Hindi nakapagsalita si Dennis sa sobrang gulat. Hindi siya makapaniwala na hindi niya nakuha ang gusto. Kagad na umuwi ang binata pagkatapos ng klase at nagpunta sa lola.
Sigurado ka ba, iho? Hindi biro ang hinihingi mo. Hindi biro ang manggayuma ng tao. Lalo na't kung hindi mo talaga siya gusto. Baka mabaliw pa sa'yo yan. Baka maging miserable pa ang buhay mo dahil mapipilitan kang magtago para lang tantanan ka niyan. Wika ng lola. Opo lola, sigurado po ako. Gusto ko talagang maturuan ng leksyon ng babaeng yun eh. Tugon ni Dennis. O siya, sige. Pero sa isang kondisyon. Bibigyan kita ng 1 linggo upang malaman mo ang buong pangalan ng babae. Kailangan ko rin ng isang bagay na pag-aari niya na importante sa kanya at 1 pirasong buhok. Pag-isipan mo na rin ng mabuti kung gusto mo talagang ituloy. Dahil mahirap na itong bawiin, iho. Pagbababala ng lola. Ngunit kinabukasan ay sinimulan na ni Dennis ang kanyang plano upang makuha ang 3 kailangan niya. Bagamat madali niyang nakuha ang buong pangalan ni Marian, hindi birong makakuha siya ng bagay na importante sa dalaga at piraso ng buhok nito. Lumipas ang ilang linggo at malapit na sanang mawalan ng pag-asa si Dennis. Hanggang sa isang araw, nag-anunsyo ang guro na magkakaroon ng paligsahan at kailangan nila ng representante ng klase bilang muse at escort. Kaagad napili sina Dennis at Marian. At ito na ang pagkakataon ni Dennis upang makausap ang dalaga. Ilang araw ang lumipas at nung una ay hindi siya pinapansin ni Marian. Ngunit nung dumating na ang araw ng paligsahan ay hindi mahanap ni Dennis ang dalaga. Makalipas ang ilang sandali, nahanap na niya ito. Kaagad niyang nilapitan ang babae at naawa siya nang makita itong umiiyak. Nalaman niyang namatay pala ang lola nito. At makalipas ang ilang minutong pag-uusap ay napatawan na niya ang dalaga. Doon na nagsimula ang pagkakaibigan ng dalawa. Kalaunan ay tunay na nagkagusto si Dennis sa dalaga. Nakalimutan na niya ang tangkanyang panggagayuma. Sa sobrang lalim ng pagkakaibigan ng dalawa, umabot pa sa puntong nagpalitan sila ng regalo. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi ay umamin na siya sa dalaga. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Dennis. Nagpapasalamat ako at nandyan ka parati sa akin bilang kaibigan. Pero hindi mo ko pwedeng mahalin. Sana hindi sumama ang loob mo. Wika ni Marian. Hindi kagad nakaimik si Dennis. Bagamat napakatahimik ng gabi ay narinig ni Dennis ang pagkawasak ng puso. Bago tuluyang umalis ang dalaga ay niyakap niya ito. Kagad siyang nagalit at tinulak si Dennis. Nagpaalam na ang dalaga at nauna na itong umuwi. Naiwan si Dennis na tulala sa mga nangyari. Makalipas ang ilang minuto ay biglang humalakhak si Dennis. Hawak niya ang piraso ng buhok ng dalaga. Kaagad siyang umuwi at hinanap ang niregalo sa kanya nito at nagpunta sa kanyang lola. Oh, bakit biglang nagbago ang isip mo, iho? Ilang buwan din ang lumipas nang huli tayong nag-usap ah. Pero kung siguradong sigurado ka na talaga, iho, di simulan na natin. Pero tandaan mo, mahirap bawiin ng gayuma kapag naisagawa na ito. Desisyon mo yan kaya kailangan mong panindigan. Babala ng matanda. Nagsimula na ang lola sa pag-oorasyon.
Kinuha na niya ang 3 gamit ng babae at nang matapos ito, ibinigay na niya ang bote na may likido. Dagdag ng lola, kailangan niya itong ibigay sa babae at sa oras na mainom ito ng dalaga. Palagi niyang samahan ito para tuluyang mahumaling na ang babae sa kanya. Kinabukasan, kaagad niyang nilapitan si Marian. Nanghingi ito ng tawad sa asal kahapon at bilang katibayan, iniabot niya ang lagayan ng tsokolating inumin. Kaagad naman itong tinanggap ng dalaga at muling nanumbalik ang pagkakaibigan ng dalawa. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, napapansin na ni Dennis na masyado nang nagiging malapit ang dalaga sa kanya. Noong una ay tuwang-tuwa si Dennis dahil nararamdaman niyang gusto na siya nito, ngunit habang tumatagal, nag-aalala na ang binata. Ultimong pagpunta niya sa banyo ay binabantayan siya ng dalaga. Pag-uwi ng tahanan ay nagugulat siyang naroon ang dalaga kausap ang ina. Habang tumatagal, nararamdaman niyang wala na siyang oras sa sarili dahil kahit anong direksyon ng lingunin, nakikita niya si Marian. Umabot pa sa punto na pati sa panaginip, siya pa rin ang nakikita ni Dennis. Ilang araw na itong hindi pumasok upang hindi makasalamuha ang dalaga. Ngunit paulit-ulit siyang pinupuntahan nito sa tahanan. Lumipas pa ang ilang buwan at unti-unti nang naging agresibo ang babae. Pinipilit niyang makasama si Dennis kahit na umayaw na ito. Lumipas pa ang ilang buwan. Napuno na ang mga magulang ni Dennis, kaya naman inimbitahan nila si Marian upang maghapunan sa tahanan. Kaagad namang dumating ang dalaga. Nagdala pa ito ng hapunan. Habang kumakain ay nagsalita ang ina. Sinabi nito na may gustong sabihin ang anak sa dalaga. Matagal na katahimikan ang bumalot sa hapagkainan at nagsalita na si Dennis. Sinabi ng binata na tigilan na siya ng dalaga. Bagamat gusto niya ito, hindi na sila natutuwa sa mga kinikilos ni Marian. Dumagdag pa ang mga magulang. Sinabi ng mga ito na yun na ang huling pagkikita ng dalawa. At kung patuloy pa itong magpupumilit, papakasuhan na nila ang dalaga. Napatigil ang mga ito sa pagkain at nagkaroon ng katahimikan. Tumayo ang dalaga at pumunta sa kusina. Sinundan naman siya ni Dennis. Makalipas ang ilang sandali, doon lamang nagsalita ang dalaga. Naiintindihan ko na. Kaya mo pala ako nilalayuan, Dennis. Dahil pala tutol ang mga magulang mo sa pagsasama natin. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanila. Wika ng dalaga. Laking gulat nila nang bigla itong nagbago ng anyo. Ang dating maamo at magandang mukha ng dalaga, napalitan ng nakakatakot na itsura. Humaba ang mukha nito. Naging dilaw at matalas ang mga ngipin. Naging purong itim ang mga mata nito at tumaba din ang mga binti at braso. Naging kulay abo na rin ang balat. At napaatras si Dennis nang marinig itong magsalita. Pasensya ka na noon, Dennis. Hindi kita sinagot noon kasi natatakot ako na baka kapag nalaman mo ang tunay kong anyo, baka kamuhian mo ako. Pero ngayon, alam kong nagmamahalan tayo. Ako na ang bahala sa mga magulang mo, Dennis. Mamumuhay tayong masaya.
Wika ni Marian at sobrang bilis nitong umalis na hindi siya nagawang pigilan ni Dennis. Rinig na rinig niya ang sigaw ng mga magulang habang inaatake sila ng nilalang. Hindi makakibo ang binata sa kinatatayuan dahil sa sobrang takot. Lumipas ang ilang sandali at nabalot na ng katahimikan ang paligid. Dahan-dahang lumabas si Dennis sa kusina. Napatalikod ito at nasuka sa nakita. Kitang-kita niya ang nakahandusay na katawan ng mga magulang. Nakalabas ang laman loob ng mga ito habang kinakain ni Marian. Naiyak si Dennis sa mga nangyari. Ngunit mas nangingibabaw ang takot niya sa dalaga. Kagad siyang nagpunta sa kusina. Naramdaman niya ang presensya ng dalaga sa likuran. Kagad siyang napatras sa takot. Nakita niya ang duguan ng dalaga. Wala nang hahadlang sa atin ngayon, Dennis. Hindi na tayo maghihiwalay ulit. Kahit saan ka magpunta. Makakasama mo ko habang Naputol ang sinasabi ng dalaga nang bigla siyang sinaksak ni Dennis. Inulit-ulit ito ng binata hanggang sa tuluyan ng mawalan ng buhay ang dalaga. Napaupo na lang sa sahig si Dennis habang iniisip ang lahat ng mga nangyari. Kasalanan niya kung bakit namatay ang mga mahal sa buhay. Makalipas ang ilang oras, merong kumatok sa pinto. Dahil walang sumasagot ay pumasok na lamang ang lola. Napasigaw ito sa nadatnan. Kita niyang hawak ni Dennis ang kutsilyo kaya akala nito na siya ang pumatay sa kanilang lahat. Kagad dinala sa presinto ang binata. Hindi na ito nagsasalita dahil sa nangyari. Ilang araw natulog si Dennis sa presinto at nang bumalik na siya sa wisyo. Sakto naman ang pagdating ng lola. Kagad niyang pinaliwanag ang tunay na nangyari. Bagamat naniniwala ang lola sa kanya, dahil wala siyang ebidensya na ang dalaga ang pumatay sa mga magulang, kailangan niya pa ring manatili at managot sa krimen. Lumipas ang 10 taon at nakalaya na rin si Dennis. Yumao na ang lola at nagsimula muli siya ng panibagong buhay. Lumuwas ang binata sa syudad. Bagamat hindi nakapagtapos ng pag-aaral, nakakuha pa rin naman ito ng trabaho. Unti-unti niyang binuo ang bagong buhay at kalaunan. Nagbunga ang lahat ng paghihirap. Nakahanap siya ng matinong trabaho at nagkaroon ng sariling pamilya. Bagamat tila isang malagim na bangungot lamang ang lahat ng nangyari, hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa pakiramdam ni Dennis na tila meron pa rin siyang kasama kahit mag-isa. Tila palaging may nakatitig sa kanya mula sa kung saang direksyon. Tila hanggang sa ngayon, nararamdaman pa rin niya ang presensya ni Marian. At minsan, naririnig pa rin niya ang huling sinabi sa kanya ng dalaga, na kahit saan siya magpunta, makakasama niya ito habang buhay. Nagpapasalamat ako sa nagpadala ng kwento na si Dennis. Grabe talaga, no? Ang natutunan ko lamang sa kwento natin ngayon, huwag mong gawin sa kapwa ang ayaw mong gawin sa'yo. Huwag kang manlinlang ng iba dahil bilog ang mundo. Kung ano man ang ginawa mo ay siya ring babalik sa'yo. Maging maingat din tayo sa lahat ng ating hihilingin. Dahil minsan,
habang buhay pala nito tayong pagbabayarin. Muli, maraming salamat mga katombi sa muling pakikinig. Paalam.